Let's go. Okay, let's go. First, I'll go here to get the part for the car. Where are we going first, Pablo? We're going to Auto Parts place. It's what is the name of that? AutoZone. Maybe it takes so long. Takes about. I'm hungry already. Too bad. You just wait. Takes 10 minutes to get parts. It takes 20 minutes to get food. So which one is longer? Let me have your candy. Help yourself to my candy buffet. I always tell my passenger, and they giggle. Oh, candy buffet, thank you. I think we need to tighten my glasses, Papa. Let's go. Not today. Cause They said you can go to any Provision. So there's one there. So we're across the street from the. And my next day off is on Thursday. Oh, you already got the. Okay. Got the schedule. And my time is early. It will be 3 o'clock. 3 p.m. Yeah, Wow. 3 to 11. Did I get inside the line? Yep, I did. 6 months na ako sa trabaho kaya swing shift na ako. Nung bago pa lang, una umaga, day shift. Mga 8 o'clock, minsan 6 a.m. 6 a.m. Tapos mga after 1 month siguro, graveyard. Tapos mga 3 months na graveyard, swing shift, palit-palit. Tapos kapag bago ka, magkakaroon ka ng schedule na on-call. Mga 3 weeks lang naman yung on-call. Pero 40 hours pa din. Lagi naman 40 hours. Kaya hindi po full-time 40 hours lagi. Ang maganda dito sa trabaho kasi hindi ka magbabayad ng insurance. Tapos si Itay, veterans yan. Hindi naman kailangan niya ng insurance kasi libre naman sila dun sa veterans hospital nila. Tapos ngayon, isinabay ko pa rin siya sa insurance ko, sa health insurance ko. Mas maganda dito sa trabaho kong bago kasi hindi mababawasan yung sahod mo para sa health insurance. Tapos maganda pa yung insurance. Tapos meron pa kami life insurance. Ganun. 20,000 covered yata ng life insurance. Tapos kapag holiday, double pay kami. Kaya mas maganda dito sa trabaho ko sa hotel. Yun nga lang, tagaugas ng puwet ng kaldero, puwet ng kawali.
At saka okay lang naman. Minsan nga, ngayong sanay na ako sa mabilisang trabaho. Kapag na-assign doon sa mga hindi busy kitchen, nakakatamad at saka nakakaantok. Kaya mas ginugusto ko pang ma-assign doon sa busy kitchen, gaya sa buffet, steakhouse, Delilah, ganun, Lakeside. Yung mga busy kitchen, mas gusto ko pang na-assign doon. Kasi hindi mo mamamalayan yung oras. Tapos na yung 7 hours na trabaho. 7 hours lang yung trabaho namin. Yung isang oras doon, break, lunch break. Bali, 8 hours a day. Tapos, isang oras na lunch break. Libre yun. I need my May car. bayad yun. Libre yung pagkain. Third doing. Paying for the car part. How long will it takes, Papa? No, you're not gonna put it on. I'm just getting it. I Okay. just open it so I can see your photo. Libre yung pagkain namin. Araw-araw laging buffet. Kaya hindi na ako nakakapagluto kasi nga kumakain naman ako lagi sa trabaho. Kaya pag day off, kumakain na lang kami sa labas. Tapos, tapos, ang sahod nga pala namin, 21.88 per hour. Yan. Nung last week, na-assign kami sa beach club. Nakakaantok doon. Kasi ang hinuhugasan doon, puro baso lang. Ilalagay mo lang, ipapasok mo lang sa machine yung mga baso. Yun, okay na. Tapos isasalansan mo yun. Nakakaantok. Tapos, nung ano naman, kapag na-assign ka sa staff cafe, yun, hinugasan lang dun, mga tray lang, yung pinagkakainan ng empleyado, tray at saka baso lang. Kasi disposable yung plato dun at saka kutsara. Kaya yun, mga magagaan na trabaho, nakakaantok. Yan, kaya mas maganda dun sa busy kitchen. Hindi ka antokin. Tapos doon naman sa mga busy kitchen, mas gusto ko yung na-assign ako sa hotline. Yung tagakuha ng mga kawali, mga kaldero, yung mga pinagamitan nila. Kung kukunin mo lang yon, dadalhin mo sa hugasan. May naghuhugas, may naka-assign na naghuhugas doon, dadalhin mo lang yun. Yun lang yung trabaho mo. Tagadala lang ng mga ginamit nilang kawali. Tapos pag nahugas na yon, babalik mo na naman doon sa kanila, sa mga nagluluto, sa mga cook, sa mga gano'n. Yun ang mas gusto ko yun kasi hindi ka magkukuskus doon. Kasi minsan nakakapagod magkuskus. Ito masakit to, tapos yung mga daliri masasakit yan pag lagi kang magkukuskus. Kaya mas gusto kong na-assign dun sa tagakuha lang ng mga pinagamitan nila, pinaglutuan. Yun lang. So yun ang trabaho ko dito sa Las Vegas. 2 malaking 5-star hotel yung pinagtatrabahan ko. Nakilala, at saka tanggad nakilala ni Itay si Ma'am Gia, kasi si Ma'am Gia, siya sa pinakamataas na posisyon doon sa department namin, Filipina. Tapos naging pasahero siya ni Itay. Yun, nagkakwentuhan sila, nagano Pilipina yung asawa niya. Yun, sinabi ni Ma'am Gia na pwede akong ipasok yung
asawa mo sa trabaho daw. Ano. Dalawang hotel yon kaya ang hirap ng direction sa una. Second day ko pa lang parang gusto ko nang quit dahil sa direction. What pa ba? We go. Okay. Hear that? I got the part and What else? to go. Okay, see you at Red Lobster. Punta kami ng Red Lobster Craig. Dito na kami sa Red Lobster. We're here now at Red Lobster. Ngayon, maghihintay pa kami ng aming upuan. 10 minutes pa daw. Maghihintay. Ayan, medyo mainit. Nandito na tayo sa loob. Nakaupo na tayo. Tingnan natin ang menu. Sumutunog na ang aking tiyan. Wow, this looks good. Welcome to Red Lobster. I think we're just going to get the ultimate feast and signature seafood mushroom and Caesar salad. But I want to get the calamari papaw. Ito na lang siguro. Kakain muna tayo ng ating biscuit. Here's our calamari. Let's eat. Here's my lobster. Ayan na yung aming take out. Ang dami pa namin natira. At ayan yung dessert. Hinintay namin ang aming dessert. Ayan. Ito na yung aming dessert. Mga kainan namin.